Tatay, anon? Hindi mo pa nakita dati? Su Gongzi. Ako ay kumakatawan sa Kinyon Men, ang nangunguna sa 3,000 mga lehitimong sekta. Dumarating kami para humiling. Mangyaring lumaban po kayo. Patayin ang Tunchan Chanchu. Iligtas ang sangkatauhan. Ako ay kumakatawan sa 722 mga pinunong yungib. Dumarating kami para humiling. Mangyaring Sugongzi, kumilos po kayo. Patayin ang Tunchan Chanchu. Su Gongzi, mangyaring kumilos. Ay naku, yon pala, yon pala. Hoy, Zikiao, may sabihin ako sa'yo, baka di ka maniniwala. Kanina may maliit na batang babae, umutuloy hanggang sa labas na mundo. Demonyok Sugongzi ang inyong karangalan. Sigurado ba kayo? Siya ba inyong anak? Hindi si Demon Lord ang nagumpisa nito. Naku, gulo na tayo. Nasira ang ceiling sa spiritual power ni Oyao Chan. Ayan, panalo na tayo, tapos na ito. Bakit nagkaroon ng ganitong malaking eksena? Ay, tapos na ba tayo? Sugongzi, kung ang maliit na prinsesa sobrang lakas, hindi ba ito magandang bagay? Nga naman. Pero kung hahayaan kitang alagaan ang bata, natatakot ka ba? Hoy ano? Mahal, makanganak na siya. Babalik ako agad. Bumalik ka. Kayo pa nga, natatakot pa rin. Kung malaman ng lahat ang kapangyarihan ni Huyao Chan, hindi ba magdudulot iyon na malaking kaguluhan? Ipagbigay alam sa lahat ng cultivators sa buong mundo. Huwag kailanman ibunyag ang kapangyarihan ni Huyao Chan. Opo. Hoy, sino yan? Nakatutok ako sa pag-aalaga ng bata, bakit ka pa tumatawag? Ilang beses na kitang sinabihan, Muchen, malapit nang mag-exam sa Xiao Tian. Saan mo pa dinala si Xiao Tian? Huyao Tian, tapos na ang laro, balik ka na. Bumalik na ang maliit na prinsesa. Pero hindi tama ang paraan ng pag-uwi niya. Ay naku, Huyao Tian. Low profile ka lang. Tatay, alis na ako para iligtas ang mundo. Pwede ba hindi gawin ang homework? Hindi na ako pupunta sa tutorial. Kailangan gawin pa rin ang homework. Kung hindi mo gagawin, magagalit ang asawa ko. Wheelbay. Gino, Ito ang dragon ng Crown Prince of East Sea Dragon Clan. Bilisan, bumalik ka sa dati mong anyo. Uway na. Ginoo, nagbago na naman siya. Ako mismo ang Crown Prince of East Sea Dragon Clan. Pwede ba magkaroon ka ng kaunting dignidad? Little Young Master, ipakiusap mo naman para kay Papa. Tatay, mawa ka naman kay Wheelbay. O sige na? Wala na akong hiya. Anong hiya ang iniingatan ninyong dalawa? Balang araw. Ibabalik ko ang nawala sa akin. Tandaan, huwag ninyong ilantad si Uyao Chan. Maliban kung gusto ninyong magulo ang buong mundo. Wheelbay wina. ginagamit ang dragon na nasa tribulation bilang karwahe. Saan ka pa magrereklamo? Tapos na. Himinto. Muchen. Ito ba ang tinatawag mong pagsasanay? Dinadala ko lang ang bata lumabas. Relax lang, relax. Pag narinig ko ang tawag mo, dali-dali akong umuwi. Mahal, namimiss kita. Muchen. Hindi ko alintana na isa kang ordinaryong tao. Pero hindi mo pwedeng saktan ang anak ko. Alam mo ba? Sa mundong ito, dalawang bagay lang ang pinakamahalaga. Pera at cultivation. Sa Xiao Tian ang hahawak ng kinabukasan ng pamilya. Gusto mo ba siyang maging katulad mo? Maging isang walang kwentang duwag? Walang kwentang duwag. Tahimik kami ni Oyao Chan. Di ba? Loke. Muchen, grabe, sobra kang binigo sa akin. Hindi ko kailanman inaasahan na may matutulong ka sa akin.
Ang hinihiling ko lang. Gawin mo ang responsibilidad ng isang ama sa bahay. Huwag maging isang nagpapakapal na palabiro lang na walang kwenta. Honey, akuin ko ang aking responsibilidad talaga. Tingnan mo ang ating dabaw. Ang tibay niya. Nani, tingnan mo, ang tibay ko naman, di ba? Sayaw Tian. Huwag mong tularan ang daday mo. Walang pera, walang spiritual power. Wala siyang nagawa. Ipinanganak ka para hindi maging ordinaryong pamilya lang. Kailangan mong magtrabaho ng mas mabuti kaysa sa ibang bata. Bukas, mahalaga ang school spiritual power test. Naintindihan mo ba? Mommy, huwag kang mag-alala sa test. Hindi ko na nga gagawin ang pagsusulit, tamad ako. Muken, tingnan mo ang tinuruan mong bata. Maliit pa lang pero mataas ang tingin sa sarili, mababa naman ang kaya. Siya. Honey. Bitawan mo. Honey, alam ko na ang pagkakamali ko. Sisigurado ko. Iangat ko ang cultivation ng babi, seryoso. Totoong nagkamali ako. Tama na. Lagi na lang ganito. Lagi kang puro paumanhin lang. Wengzong, dumating na ang iyong ama. Naghihintay siya sa iyo. Gumastos ako ng malaki upang mapasok si Xiao Tian sa tutorial. Bukas ko na siyang dadalhin sa dojo. Bilisan mo. Dapat ba talaga akong magbigay ng bagong asawa? Mu Chen, sana maging mas maasahan ka. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Tun Chan Chan Chu ay nagdulot ng ilang malalaking pinsala sa tao. 6 na beses. Hindi, 7 bises pala. Bawat isa ay nagdulot sa sangkatauhan na magbayad ng mabigat na presyo. Matiyagang sumagot ka. Magaling ang tapang mo. Ayo ay dapat tularan siya. Yung sumon na pinag-aralan natin noon. Umakyat ka at ipakita sa lahat. Okay lang kung mabigo. Grabe, baboy dagat, ang batang anyo ng 7 kulay na Tun Tianmang. Ay naku. Mag-ensayo ng mabuti. Balang araw, ang iyong summoning teknike ay pwedeng gawing royal ng dragon, family leader, pa ang isang royal dragon. Dapat nating protektahan si Hanchia. Guro, ang pathon na iyon ay ordinaryong dragon lang. Hindi magiging royalty. Kasinungalingan, kitang-kita namang hindi ka nag-obserba sa klase. Paano nagtutor ang mga magulang mo? Sabi rin ni Theo Bainon. Umalis, umupo ka. Sabi rin tatay ko yan. Tatay. Ang tatay mo ba ay isang demon lord? Sabi niya. Mogle daw siya. Ha 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 ha. Grabe, ang tawa. Muggle. Kahit ang naglilinis ay may spiritual root pa. Ang tatay mo pala muglo. Halika dito. Ipakita mo nga sa lahat ang muggle na dugo ng tatay mo. Ha ha ha. Ano, hindi kaya? Kung hindi ka makapagsumon ngayon, tawagin mo na ang tatay mo para makita ng lahat kung ano ang mugle. Grabe naman. Ano bang nangyayari? Transformation teknike, nagbabago. Wang. Ako ang pumaparito. Sinumang humadlang sa akin. Siya. Guro, nagtagumpay ako. Huwag. Huwag mo akong bitawan. Ito. Kleis. Ako ang tatay ni Ouyao Chan. Atay ni Xiao Chan. Ikaw yung walang kahit isang point ng spiritual root, basura ka. Opo. Guro, huwag niyong sabihin ng ganyan tungkol sa tatay ko. Tingnan nyo. Nagsisinungaling para lang magporma. Nagtatapat sa guro. Alam ko namang asawa ka ni Weng. Isang full-time na tatay. Hindi ko alam kung paano mo nagiging ganitong tatay. Anong? Kung hindi dahil sa mukha ni Weng, alo ko bang magturo sa kanya? Si Xiao Chan na ganun ang bata. Huwag nang umasa na makakapasa siya magpakailanman. Dahil lang may ganyan, kayang walang kwentang tatay. Guro, huwag po kayong magalit. AMEA. Patayin ang gurong ito. Magdulot ng kaguluhan.
saka tumakas pabalik sa void. Humuhum. Ginoong Muchen, kung pwede sabihing diretso. Napakapalad ninyo na napangasawa ni Weng. Guro, huwag niyong sabihin yan sa harap ng bata. Ito ang katotohanan. Parang palaka kang umaasang makakain ng sisni. Ngunit ang sisni na yon, talagang napunta sa iyo. Guro, sobra na yan. Paano mo masasabing palaka ang asawa ko? Sinasabi ko yan tungkol sa iyo. Ikaw ay isang tunay na palakang nasa imburnal. Pero sich na nga, mukhang wala ka rin namang kontrol sa bagay na ito. Ipapaalam ko na kay Wengling. Sasabihin ko sa kanya na kunin na niya ang bata pauwi. Ay naku, hindi po, Guro. Bigyan niyo na lang si Dabao ng isa pang pagkakataon. Girl, nandito na ako. Wengling, ang batang ito ay bobo at pabor magdulot ng problema. Hindi ko na siya matuturuan. Kunin niyo na siya pauwi. Ay naku, hindi po, Guro. Muchen, nandyan ka naman, ang inutil mo talaga. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ni Wengling para maturuan si Xiaotian? Sobra-sobra. Sa gitna ng daan tumawag lang ang guro. At bumalik agad siya. Ginagastos sa review, ganun ba? Asawa, ayos lang. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera mula ngayon. May pera na ang asawa mong ito. Muken, pwede ka bang tumigil sa pagpapanggap? Tatay, ay naku. Nagalit na naman si Mama. Kailan ba natutong magsinungaling si Xiao Tian? Hindi siya nagsinungaling. Ikaw ba ang nagturo sa kanya? Muchen, hinihiling ko sa'yo. Huwag mo na akong dagdagan ng problema, okay? Noon, kung hindi ako napilitang mag-asawa, at pinatahimik ang mga tsismis, akala mo gagawin ko yun? Asawa, usap tayo tungkol sa bata. Totoo, hindi nagsinungaling si Xiao Chan. Ang bataang to, hindi tulad ng ibang mga bata. Medyo kakaiba siya. Tumahimik ka. Ayoko marinig ang paliwanag ng inutil mo. Nasa panganib ang negosyo ng pamilya. Si Mr. Weng todo ang trabaho araw-araw. Ikaw, wala kang ginagawa araw-araw. Pinapangalagaan ka lang ng isang bata. Pero nagiging pabigat ka pa kay Mr. Weng. Ikaw ba ay baboy? Sinabihan ako ng Weng clan na ako ang mag-asikaso. Tama ang sinasabi ng patriarka. Mahal. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may problema sa kumpanya? Ako ang asawa mo, di ba? Huwag kang mahiya. Magkano ng kailangan mo? Ipapagpadala ko kay Yuyi agad. Siya ang pinakamayaman sa Hansia. Yuyi, isang tawag lang. Pwede niyang ipadala agad ang pera. Siya ang nagmayaman ne. Wala namang problema. May pera ang mister mo. Xiao Tian, sorry ha. Hindi ka na maaaring sumama sa kanya, anak. Masisira ka niya. He, maliit na babae. Gusto mo bang palitan ang tatay mo? At ako naman. Kung magpapakita akong mabuti, hindi na kailangang umalis si Daddy. Ang paligsahan para sa tagapagmana ay may dalawang pagsusulit. May bow test at strength test. Bawat batang henerasyon mula sa mga sanga ay susunod-sunod na lalapit. Bubuhayin ng pana at maggaputok ng espiritual na palaso. Kung tatama sa Suanyuan kahoy na target. Ayon sa tumpak ng tama at lawak ng pagtuso, diyan malalaman kung sino ang panalo. Dito, ipapakita ko sa inyo bilang demo. Sampung singsing, tumagos ng 30 sentimetro. Tandaan, bahagyang hinaan. Ang importante, tumama sa target. Unang palaso. Pakiusog ang bunso ng ikatlong sanga ng Weng clan. Magpatingin. Walong singsing. Tumagos ng 1 sentimetro. Tumagos. Tumagos na. Maghanda ka na mag-ambag para sa Weng clan. Hahaha. Sampung singsing, tumagos ng 4 sentimetro. Yehey! Oy, Weng Ji, ang laki ng pana niya ha. Naman, Ang ganitong talento, ipinapakita na ang manugang. May elito ring ang kinggaling. Mukhang, nakalatag na ang magiging kandidato sa pagkapuno. Ay naku, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. May isa pang pamilya pa namang hindi pa sumubo. Mababang iri ang Jen. Kahit ipakasal sa atin sa Weng clan, hindi pa rin lalabas ang magandang lahi. Kulang pa nga sa ganito. Mas mabuti pa mag-asawa kay Chixiao. Pagsasanib ng malalakas. Para manganak uli ng isa pang malakas na tahan para sa Weng clan. Xiao Tian. Ikaw na. Sugod. Dabao. Nako, Xiao Tian. Sabi niya kanina, hindi na kailangang mag-aral, ang galing ni Muken. Totoo ba lahat yan? Tulong. Protektahan ninyo ako. Grebe, anong batang to na sobra? Kahit martial god, di kaya yumanig ang langit at lupa. Paano posible yan?
Anong nangyari, mahal? Ano nang nangyayari? Magandang balita, may lumitaw na sacred son sa Weng clan. Mama, gusto kong umuwi. Masamang balita. Kakatapos mo lang akong sigawan kanina. Anak ng Ed. Wow, wow. Bumaril si Xiao Chan ng palaso. Angat ng husto ang Weng clan namin. Hof, buti at hindi ako tinamaan kanina. Hindi totoong kumama sa akin. Walang kwenta. Tapos na ako sa laro. Umiwurong ako mula sa mundo ng cultivation. Muli na namang mawawasak ang Earth. Hindi pa tapos ito. Mga kapatiran, sundin ang utos. Buksan ang formation, protektahan ang Earth. Ang kandidatong ito para sa tagapagmana. Walang iba, ang Xiao Qian ng Weng clan ang nararapat. Muken, nagwawala ka. Muken, bumalik ka. Dali, umuwi ka. Hindi rin ako pwedeng kumilos. Kailangan lang pigilan sa Davao. Huwag mo silang istorbohin, Xiao Qian, bali na pabalik ka. Hindi pwedeng umalis ang panang ito ni Davao. Maalay nila, matatakot sila. Pero, Papa, kung hindi ko mapatunayan na magaling ako, papalitan ko na ang tatay ko. Sino man ang magpapalit sa akin? Sino na may tapang? Ako na tatay mo, Muken, malakas ako, kalma ka lang. Ikaw, ipinapaalam ko, kakalas ako ng asawa. Lumabas na ang pana, tama ang target. May nagulat ng target. Nasaan yung tao? Tumama ba sa target? Tumagos ng ilang sunod, ang lalim. Nawala sa target. Talaga, wala sa target. Hahaha. Alam ko na, hindi kaya ng batang to. Ang ugali ng bata, salamin ng mga nakatatanda. Kung mahina ang gulugod at pag-ugali ni Mushen, kahit may talento si Xiao Chan, hindi siya magiging dakila. Lolo, bigyan niyo pa ng isang pagkakataon ang anak ko. Si Muken ang nanghimasok sa kanya. Hindi iyon mabilang. Malaki ang nagmamasid ng langit. Malaki ang nakakakita. Binubuli ang anak ko. Siguro ngayon ang panahon ng kabayaran para sa inyo. Agad kayong luluhod at mag-aayos ng paghingi ng tawad para sa anak ko. Ikalawang kapatid, kamag-anak pa rin tayo. Noong bata pa tayo, abala ang mga nakatatanda sa clan. Ako pa ang nag-alaga sa iyo at sa nakababatang kapatid hanggang lumaki kayo. At ngayon, ipapapaniwala mo sa akin na luluhod para sa anak mo? Huwag gamutin ng sobrang pamilyar, huwag samahan ng pagkakahawa. Sino ba ang malapit sa'yo? Hindi ka ba bankrop? Gusto mong umesenso dahil sa anak mong babae. Akala mo ang dakila mo. Napangasawa mo ay isang walang kwenta. Nanganak ka pa ng isang maliit na walang kwenta. Hahaha. Ang galit ay hindi kasing taas ng pagkakabigay pansin sa pamilya. Kahit matalo man kami. Ito lang ang isang laban. Kompetisyon nga ito para sa kandidato ng family leader. Pero wala yun kinalaman sa pamilya ko. Huwag mong sasabihin ang ganyan tungkol sa anak ko. Karapat-dapat ka bang maging pinuno ng isang angkan? Hindi ka talaga karapat-dapat. Hindi ka pa ba luluhod sa anak namin? Nakakahiya kang babae. Hindi ako luluhod. Ibalik mo ang family leader emblem sa akin. Luhod ka, ibabalik namin. O hayaan mong ang asawa mo ang luluhod para sa'yo. Apiin mo ang anak ko. Ipapatumba ko ang angkan ninyo hanggang magluhod kayo at humingi ng tawad. Ikaw. Kami ng anak ko ay simpleng tao lang. Akala nila madali kaming apihin? Yemye! Isang maliit na bastos at isang malaking bastos. Wala ba kayong utak? Ano yun sinabi mo? Yung pinakawalang kwenta, siya pa ang nagmamalaki. Weng Ling, ito ba ang magaling mong asawa? Kailangan pa ba nitong pana na tumama sa target? Sobra na, Muken. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Mahal, ang lakas ng dating niyan ni Davao. Kailangan pa ba pang hitsura na tumama sa target? Maliban na lang kung tumama sa target para mapatunayan. Hindi ba puro gago lang yun? Tama. Kahit malapit lang, hindi pa tumatama. Ibig sabihin mababa ang genes mo, Muchen. Baka hindi rin normal ang anak mong ipinangana. AMA. Sino nagsabing hindi tatama tong pana? AMA oy. Unggoy. Ang pana mo pa nagbabaling-baling pa. Hahaha. Hindi naman. Anong ginawa? Tumama na lang. Davao, baka hindi ka naman. Ay naku, tunay na mabuting lahi ng Weng clan tayo. Wengling, Huwag mo sanang ilabas ang bata na to. Huwag mo siyang dalhin palabas. Nakakahiya. nga. Ang maliit pa niya, palabiro na sa tingin sa sarili. Nagsisinungaling pa pag nagsasalita. Janong batang tulad nito. Kung sabayan pa ng ibang kilalang pamilya. Pareho sa isang entablado. Hindi ba't mawawala ang dangal namin?
Ang ngalan ng Weng clan ay tuluyan ng mawawala? Dapat kayong lahat yumukod at humingi ng tawad. At kailangan ninyong magpalit ng apelyido. Lumayas kayo sa Weng clan. Hindi pwede. Maputi man o talino, kahit walang talento, hindi yun dapat ipagyabang ninyo. Asawa, Sobra ka na, Miu Chen. Gusto mo ba akong papabaliw? hindi asawa. Mama, kasalanan ko lahat. Huwag kang magalit kay Papa. Huwag. Dabaw, Daddy, ayos lang. Mama, naglalaro lang kami ni Papa. Huwag mong hawakan ang anak ko. Baliw ka ba? Alam mo ba kung saan ito? Alam mo ba kung ano ang ginagawa namin? Ano bang ginagawa mo talaga? Hahaha. Gustong-gusto ko yang aso kumakain ng aso. Ay naku, Halika. Tingnan ko kung anong nakakatuwa. Wala naman akong ginawa. Ano gusto mong gawin sa akin? Ah. Ibalik mo ang anak ko. Ay naku. Mama, ayos lang ako. Hindi niya ako masaktan, ganyan lang siya. Kunin niyo na agad si Xiao Tian pabalik. Kunyo pabalik. Mrs. Hintayin lang natapos maglaro si Dabaw. Babalik din siya sa iyong gabisig. Miu Chen, alam mo ba kung anong mangyayari kapag nasa kanila si Xiao Tian? Anong magiging resulta? Anong resulta? Napakatigas mo. Si Xiao Tian anak mo talaga. Masamang tatay, huwag mo naman akong isiwalat. Hehe. Kayong tatlo, hindi nyo ba talaga ako itinuturing na tao? Sinasabi ko, tao ba ako? Saktin mo. May sakit ka ba? Ang ingay mo naman. Tumahimik ka nga. Huwag mo na akong abalahin, okay? Ako. Gayon, ang family letter emblem. At si Xiao Tian ay nasa kanila. Patuloy mo silang pinagalit. Ayaw niyo ba akong patayin? Ang Weng clan ay pamilya mo rin. Si Xiao Tian anak mo rin naman. Ay naku, wag kang magalit, wag magalit. Mahal. Huwag kang mag-alala. Ang mga nawala sa'yo. Asawa, babawin ko lahat ng nawala sa'yo. Pakiusap na. Pakiusap sa inyo na talaga. Ibalik ang family letter emblem. At si Xiao Tian sa akin, ok ba? Ang isa, buhay at pawis ni Weng Ling. Ang isa, ang laman ng puso ko. Tignan mo na lang sa mga dati nating pabor. Ok ba? Bata o family leader emblem. Isa lang ang maari mong piliin. Talaga bang gagawa ka ng napakatigas na desisyon? Amy, ikaw ang walang kakayahang nagkalat ng ari-arian mo. Asawang walang kwenta, isinilang ang isang tanga. Sino pa ang sisihin mo? Tama. Mama, pipiling ko ang emblem. Kaya ko yang ayusin. Miu Chen, Xiao Chen. Sasabihin ko sa iyo ng huling beses. Huwag kang matutong magsinungaling kagaya ng tatay mo. Wife, hindi mo kailangang pumili. Kayo nga. Walang kwentang ama't anak. Nandoon na kamatayan, pero ayaw magpakumbaba. Kung hindi mo pinahahalagahan, ang maliit na tanga na ito, sige, tutulungan kitang mawala siya. Gayon pa lang, sisipsipin ko ang kanyang spiritual root, para maging isang mugle na anak para sa'yo. Waksing ginagamit lang ang puwesto sa eleksyon. Gayon, sisipsipin ko na ang spiritual root ng anak mo. Huwag. Huwag. Ay asawa. Kailangan mong maniwala kay Dabaw. Huwag niyong iligtas siya. Haha. Lolo, hindi, clan leader. Dinadalangin ko sa'yo. Pakitigil sila. Iligtas niyo si Xiao Tian. Nangangako ako. Honey, tingnan mo. Sabi ko na nga, ayos lang siya. Ikaw naman, konting disiplina lang sa anak. Ngayon hindi ka maniniwala kina Dabaw. Dabaw, maglaro ka pa pero umuwi ka na agad. Huwag mong takutin ang nanay mo. Imposible. Mister, paano mo napabayaang mawala ang bata? Paano naman possible yan? Hindi mo ba kayang ayusin ang isang bata? Tigilan nyo na, tigilan nyo. Tigilan. Ha ha ha. Hindi pwede. Anong ginagawa nyo? Huwag palampasin, hulihin ninyo siya. Nawala ang spiritual root ko. Wala na akong bisa, parang basura na ako. Haha, Mister, anong nangyayari sa'yo? nawala ang spiritual root ko. Wala na akong silbi. Mahal, tingnan mo. Naging inutil na siya. Haha, Asawa, Anong nangyayari, ikalawang 8? Hindi naman, baka inutil din asawa mo, di ba? Ikaw. Mahal, tingnan mo. Kailangan mo lang magtiwala kay Dabaw.
Simula ngayon, samahan mo ng madalas ang bata. Hindi mo man lang maprotektahan ang sariling anak mo. Ako pa ang nagmakaawa kay Lolo. Kaya naibalik ang bata. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Ay. Ang panganay ng pamilya, hindi man mapigil ang iskandalo. At dinala pa niya sa malaking entablado ng mga kandidato ng Weng clan. Paano ka naging ganitong panganay ng pamilya? Ay. Kung wala kang kakayahan ayusin ito, ibibigay ko ang sanga ninyong ito sa iba para pamahalaan. Hindi ganun. Lolo, kaya kong ayusin ito ng maayos. Kaya ko. Amy, mas mabuti kung kaya mo. Kung hindi, pag-iisipan ko na mabuti. Ano kala ni Chu Xiao? Lahat ng miyembro, sumunod, isusunod ang ikalawang round. Mga tao, pakiusap, tulungan ninyo ako. Ay naku, Tradisyon ng pamilyang mandirigma. Ayon, ang pinakamalakas lang ang nananatili. Wala kayong magagawa kung kami ang katawagin nyo. AMEA. Darating din ang nararapat dumating. Iyan si Wengling, ang palyadong anak niyang babae ang humagis ng palaso. Paano naman possible? Nga, kanina sabog lahat ng tama. Paano ito nakabalik uli? Ikalawang ate, huwag ka nang magbiro. Hindi naman siya ikot sa buong mundo, di ba? Tapos bumalik uli. Ang palaso ba nito? Alagang umiikot at bumalik. Yehey! Bakit nandito si Chu Tianran? Chu Xiao, halika, halika. Chu Xiao, hindi ba kayo nasaktan? Ibig nyo, nahirapan kayong pumunta dito. Pasensya na. Naistorbo namin kayo. Nestorbo? Congrats. Chu Xiao. Yung babanggang si Wengling, handa na noon pa para sa inyo. Dapat pagdating ninyo, agad na ninyo, yon matatamasa. Tingnan mo ang nangyari rito. Binenta niyo pa ako. Kayo naman, mga tunay kong kapatid. Noon pa tayo maliit. Chu Chang, ano ba yang ibig sabihin niyan? Ang babae ko, hindi karapat-dapat sa bibig mong mabaho. Ang babae mo? Ano ako? Sino ako? Ikaw. Ngayong gabi, kapag natulog ako sa asawa mo, huwag mong kalimutang hawakan ng mahigpit ang anak mong babae. Nasa pintuan siya, bantayan niya ang pinto. Gets mo ba? At isa pa. Kayo tatlo, bilang mga alagang bahay, magkaroon kayo ng kaunting kahinahunan. Naintindihan niyo ba? Chu Tianran, sasabihin ko sa'yo. Una, hindi ako sasama sa'yo. Pangalawa, dito ay isang pagsusulit para sa kandidato ng aking pamilya. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na kaagad. Wala bang nagsabi sa kanya? Palisin si Chu Xiao. Karapat-dapat ka ba? Kahit na sinusubukan ninyong paalisin siya ngayon, hindi yan mangyayari. Palisin si Chu Xiao. Alam mo ba, kung wala si Chu Xiao, hindi magsisimula ang ikalawang round ng paligsahan. Hindi talaga ito magsisimula. Si Chu Xiao ang malaking tagapagligtas ng buong Weng clan. Isang malaking serbisyo sa oras ng pangangailangan. At dahil din sa kanyang pagkatao, bilang fiancé ni Wengling, nararapat siyang dumalo sa pagsusuri ng mga kandidato ng pamilya. Ano? Paano hindi ko nalalaman yan? Mu Chen, Xiao Qian. Talaga, hindi ko alam. Wala na kayong hiya ha. Kung ganito kayo nagpapakababa para kay Chu Tianran, hindi kayo patatawarin ni Lolo. Tatay. Ay naku, Chu Xiao. Yung si Chu Xiao, salamat sa iyo sa anak kong babae. Pakiusap na. Mukha ngang ang apo ko. Ama lang kung Chuklan na may dakilang talento ang makakasabay. Tatay. Di ba sinabi ko na ng malinaw? Xiao Qian ay pwede. Magtataguyod ng pag-asa para sa ating pamilya. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Hindi mo ba pinaniniwalaan ang sariling apo mo? Tama na. Ang kapalaran ng buong linya. Ipagkatiwala sa lahi ng isang inutil. Ano ba yan? Biro lang. Tatay. Mu Chen ay talagang hindi perpekto. Gumagala-gala siya minsan. Walang pera. Minsan pa nga, sinungaling ang bunganga niya. Pero siya ang aking asawa. At ama ni Xiao Tian. Pagdating sa usapin ng mag-ina, naniniwala akong sincero siya. Naniniwala ako na ginagawa niya ito ng tapat. Ikaw. Wala kang hiya. Bakit tinuturing kang mabuti ni Mu Chen? Dahil ikaw ang nag-alaga sa kanya. Hindi mo ba yon naiintindihan? Tatay, iba si Mu Ken sa iyo. Kahit anong gulo ang gawin ko, hindi niya ako iwan. Tatay, ginagawa niya ito para sa ikabubuti mo. Ginawa ko to para sa pamilya. Pinansin ka ni Chu Xiao. Iyan ang iyong kapalaran. Mukhang nasanay ka sa pakikipagsabuatan sa isang basura. Naging tamad ka na. Daday, sasabihin ko uli. Ang asawa ko, pwede akong hindi kontento. Pwede rin akong magbato ng panlalait. Pero hindi kayo. Tama na. Masama ang great-grandpa at lolo. Huwag kayong magalit kay mama. Xiao Tian.
Kinglong na totoong dugo perla. Ito si Kinglong. Kung makita ang pela, parang nakikita ang tao. Sumasa inyo, Panginoon. Lolo, anong nangyayari sa'yo? Lolo, lumuluhod ka sa bata. Hindi ito disente. Nandoon pa si Chu Xiao. Lumayas. Anak, kontento ka na ba? Kailangan mo bang ipabagsak ang pinuno ng angkan sa galit? Ano yan? Ay naku, lolo. Pasensya na. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni Uyao Chan. Tahimik siya kadalasan. Hindi rin siya basta-basta magsalita. Huwag mong masyadong seryosohin. Great grandpa, huwag mo sisihin o sigawan si mama. Gustong-gusto kita. Muchen tinago ang tunay na perlas ng dugo. Mukhang alam na rin niya ang buong nangyayari. Ang kanina niyang sinabi, para paalalahanan akong magpakumbaba. Niyaka ko lang naman. Huwag gawing malaking bagay ito. Ang pinuno ng Weng clan, ayon sa kasunduan. Kung natalo si Weng Ling, pwede ko siyang dalhin. Ngayon natapos na ang pagsubok. Ang pera, sayo. Ang tao, akin. Bitawan mo siya. Pakawalan. Grab, inatake mo ba ako? Sasabi ko sa'yo, nakaretriya si tatay ngayon. Ngayon, ang Chu clan ang may kapangyarihan. Isang salita ko lang, pwede kong bawiin lahat. Lahat ng investment ng Weng clan. Grab, sino ka para maglakas loob kang galawin ako? Muchen, sobra kang padalos-dalos. Kahit wala siyang kwenta. Totoo naman ang sinabi niya. Malaki ang impluensya ng Chu clan. Yung sampal na yan. Mahihila ang buong pamilya natin. Sa walang labas na kapahamakan. Si Chu Xiao, isa siyang dayuhan sa atin. Sa Weng clan, walang kahit patak ng koneksyon. Kung nais ninyong parusahan siya, ayon na sa inyo. Hindi na kailangan kayo mismo ang kumilos. Kami na ang bahala. Muchen, hindi ka pa rin luluhod. Gusto mo pa bang patayin ang buong pamilya namin? Bakit hindi mo? Ibinigay ang asawa mo kay Chu Tianran? Ikaw, tao. Tanggalin ninyo ang kanyang tuhod. Dahan-dahan. Walang pwedeng makialam sa manugang ko. Ano, lolo? Huwag kang malito. Tama, Lolo. Kasalanan ni Muchen lahat yan. Naipahamak ang Weng clan namin. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Ama, sinabi na kanina ni Chu Xiao, siya na ang mag-asikaso sa Chu clan. Hindi tayo dapat magalit dahil sa isang ibang apelidong walang kwenta. Mawawala ang loob ni Chu Xiao. Hindi ako malito. At inutusan ko kayong huminto. Inakamatalinong desisyon sa buhay ko. Anong sinasabi mo? Siya nga naman si Chu Xiao. Ako pa rin ang pinuno ng pamilya. Manugang ko, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, walang magtatangkang dumamay sa'yo. Lolo, ang pagbabago mo na to. Medyo hindi ako sanay. Saktan mo ako? Sige. Pero kung saktan ninyo ang pamilya ko, hindi pwede. Emie. Weng Yunchen, saka mong sinabi sa akin yan, mismong salita mo. Gusto mo ba magpatalo ng batasan? May taya pa ba ako sa'yo? Panalo o talo, hindi mo naman mayuwi. Muchen, huwag kang pilitin. Hindi natin kayang kalabanin ang Chu clan. Chu Tianran, tumingin ka ng mabuti. Hindi natalo ang anak ko. Hindi lang niya tinamaan ang gitna ng target. Tinusok pa niya ang target ng palaso. Ang pamilya ni Mu Xiaoqian hindi pumasok sa target. Lumalabas siya sa linya. Ang nagwagi ay ang pamilya ni Weng Ji. Hahaha. Anong taon na nga ba ito? Hindi ba tuloy nang nawala ang dakilang king? Ay naku, Ana, ang galing mo naman. Weng Ling, parang nabenta ka na palaga. Congrats, ikalawang 8. Kapatid na una, dapat magpasalamat ka kay Chu Xiao. Hindi niya inisnab ang mga luma mong araw. Kaya pa rin siyang tumingin sa'yo. Parang maya na nag-akala na magiging foinis. Magmasid ka muna sa sarili mo. Ayusin mo ang itsura mo. Kaya mo bang magkaanak ng tunay na foinits? Mula pa pagkabata, ang ete ninyo. Ang nag-alaga sa inyong dalawa. Ngayon, sinasakal siya pabalik. Isang malaking pagkamuhi. Tumahimik ka. Ano ba ang alam mo? Bakit ka nakikialam? Isang dayuhan ka lang. Nagmamagaling na nagkukwento dito. Alam ko ba kung ano? Nasa silidaklatan ng kapatid mong babae. Nandun pa ang galitrato ninyo. Nang hindi maganda ang negosyo ninyo. Buwan-buwan ibinibigay ng ete mo ang ipon niya. Sinusuportahan ang negosyo ninyo. Ayan. Para sa asawa ko, ang alitan sa angkan. Hindi rason para iwanan ang pamilya. Hindi ito dahilan para sirain ang pagmamalasakit. Muchen, Gago. Kahit sabihin nating umabot sa langit, hindi nito mababago ang katotohanan na nangangailangan ang Weng clan sa Chu clan. Gago ka. Sino ang tinutukoy mong gago? Kunin mo ang investment mo at lumayas ka diyan. Akala mo binigyan kita ng mukha, matanda. Ang pakikipagtulungan ng Chu clan ay handa mong tawagin o itaboy.
Dumarating kapag kailangan, umaalis kapag hindi na. Tila ayaw ninyong ipagpatuloy ang angkan ninyo. Parang hindi na ninyo pinahahalagahan ang lahi. Tawagin ninyo ang mga tao. Chu Xiao, pakalma ka, pakalma ka. Lolo, sigurado akong hindi niya ito ibig sabihin. Hindi naman talaga. Lolo, bilis, ipaliwanag mo kay Chuxiao ng maayos. Kung hindi, alis na palaga ang pundo ng Chuklan. Kung alis, alis na nga. Siege, alis na. Ang kinabukasan ng Weng Clan, may nakapalamang. Hindi na namin kailangan ang Chuklan. Lolo, anong sinasabi mo? Hindi ka maniniwala. Ang lahi ni Muchen ba ang makakapagbawi sa Chuklan? Matandang gago. Huwag kang maging mayabang. Nangangahas kang maliitin ang Chuklan. Hindi na ang Weng Clan. Kahit ikaw pa, pag nakita ang tatay ko, kailangan kayong lumuhod. Maghilod at humingi ng paumanhin. Hayaan mong si Chu Liang na ang subukan. Hanggang buhay pa ako ngayon, hindi ko hahayaang. Dalhin mo ang apo kong babae. O apiin ang ginang na asawa ng anak ko. Walang tsansa. Ayos, Weng Yunchen. At tanungin kita ng diretso. Walang pinag-usapan ba? Walang usapan nga. Lolo. Dakilang lolo. Tingnan mo, tama ba ang ginagawa ko? Lol. Suportahan. Ito. Weng Ling. Alam kong hindi mo kayang bitawan ang maliit na ito. Kung gugustuhin mo ang buhay niya, ipapakasal mo siya sa Chuklan at mamumuhay sa kanila. Hahaha. Kinidnap nila ang anak ko. Ikaw ang alaga niya. Kung hindi ka kikilos. Aking amo. Ayos na pala. Xiao Tian. Weng Ling. Alam kong ayaw mong iwanan niyang munting peste. Kung gusto mong iligtas siya, sumama ka sa Chuklan at samahan mo ako. Hahaha. Xiao Tian. Huwag kang matakot ha? Nandito ang mama mo. Chu Tianran, ninakaw mo ang bata? Wala ka bang hiya? Ano kung ganun? Natri ko na ang matatanda at mga babae noon. Anong balak mo? Halika, dakpin mo ako. Hahaha. O, kay Chu kayo. Munting peste ka. Bitawan mo ang bata. Kung hindi, Kung hindi Sage, anuhin mo. Panlalaman ka lang na umaasa sa katandaan. Kung meron ka mang galaw sa kanya kahit sandali, hindi mo na muling makikita ang batang ito. ikaw, Lolo, sasama ako sa kanila. hindi pwede. Ay naku, tatay. Huwag na kayong mag-away. Ang hinihingi ni Chu Xiao ay silingling lang. Hindi niya sasaktan ang bata. Nako, ikaw ha. Muken, magsalita ka naman. Chu Xiao, isipin mong mabuti ha. Sana huwag kang magbago ng isip. Magbabago ako ng isip. Weng Ling, tingnan mo ang inutil sa inyo. Magbabalik loob. Kung magbabago ako ng isip, hindi na ako si Chu. Sige, paalam na. Di na kita sinundo. May tapang ka. Ke. Muken, anak mo yan. Mahal, huwag kang mag-alala. Sama tayo mamayang gabi kunin si Unyaw Chan. Ginagarantiya ko, ayos lang siya. Ay, manugang. Ibig mong sabihin lalabas ang isang mataas na aw. Lolo, bakit may hindi ninyo sinasabi sa akin? At ikaw, Muken, ang kapalong mukha mo. Dinala ang anak natin. Hindi ka man lang umimik. Hayaan nyo bang dalhin siya ni Chu Tianran? Tungkol dito, huwag sisihin si Muchen. Kahit ako, bilang lolo, hindi ko rin maipaliwanag. Anong sinasabi mo, Lolo? Si Xiao Tian ay anak kong tunay. Bakit may hindi ako dapat malaman? Ay naku, huwag mo nang hukayin pa yung mga bagay-bagay. Sigurado hindi makapahamak si Xiao Tian. Tingnan mo rin si Muchen. Hindi rin siya madali ang pinagdaanan. Kahit araw-araw abala ka sa trabaho, siya namang nagiging ama at ina sa bahay. At kailangang tiisin pa ang inyong mga pasakit. Dapat magmuni-muni ka na rin minsan. Lolo, bilang mga magulang, may kanya-kanya namang tungkulin sa loob at labas ng bahay, di ba? Hoy, sandali lang. Ngayon ba ang tamang oras para sa away na to, Lolo? Dapat ba ngayong magpipigil-pitagan pa tayo? Ay naku, Weng Ling. Ang problema ngayon kasi, anuman sabihin ko kay Lolo, hindi ka maniniwala. Kaya ngayon, sumama ka na lang kay Lolo. At ayusin niyo na ang mga papeles ng pagmamana. Dala namin si Oyaw Tian, sabay tayong pupunta. Muken, mag-asawa naman tayo. Kung sasabihin kong hindi ako naniniwala, sinabi mo na ba talaga? Mabuti ba na magtago-tago pa tayo sa isa't isa? Ako. Siya daw ay Pangulo ng Amerika. Grabe, may sakit ba to? Tingnan mo, kahit sabihin ko, hindi ka rin maniniwala. Ang mga babae talaga, nakakaabala minsan. At tanungin pa nila ng pauli-uli. Sinabi na, pero hindi pa rin makinig. Sige na nga, apo, sumama ka muna sa akin. Ayusin mo na ang papeles para sa kagapagmana. Lolo, huwag mong kalimutan. Ako lang ang nag-isang lalaking supling ng Weng Clan. Pagpapatuloy ng aming angkan, nakaasa sa akin. Walang kwenta to. At yung anak nila na walang halaga. Kung ganoon, Tiangzi. Binibigyan kita ng mukha, ito ang gagawin mo? Gusto mo ba? Bubawin ko ang karapatan mong gamitin ang apelido. Ang malakas ang mananaig. Pampamilyang kompetisyon. Ito ba talaga ang gusto mo? Mag-isip ka ng mabuti, sabihin mo sa akin.
Ang dayo pa, nagpakagaling pa. Ang anak mong babae, hindi pa siya tagapagmana. Kung sakaling mapasunod ka, magiging sobrang mayabang ka. Parang angat ka pa sa langit. Lolo, alam ko na ang pagkakamali ko. Ngayon, kayo tatlo, magpahayag kayo ng posisyon kay Muchen. Mula ngayon, dapat kayong mamuhay na maayos. Uwong ako at susuporta mula sa likuran. Tutulungan ko kayo ng maayos. Kung magkapatuloy pa rin ang pag-aaway, bubawiin ko ang apelyido ninyo. Mula noon, hindi na kayo magiging isang pamilya. Tatay. Sasabihin ko rin ang aking paninindigan. Hindi na ako makikipaglaban para sa tagapagmana. Tiyak na hindi na ako lalaban. Ayos na, hindi na kami mag-aaway. Tama, hindi na rin ako lalaban. Naisip mo na ba mabuti? Hindi ako kailanman luluhod sa isang dayuhang basura. Hintayin mo na lang na ang asawa mo ay mapasa kami ni Chu Xiao. Hahaha. Umalis na ang asawa mo kasama ang iba. At nandito ka pa nagmamagaling. Saan na si Weng Ling? Siguro hinanap niya si Xiao Chan. Dapat magmadali ka. Kung hindi, magiging tatay ka na lang ng hindi sinasadya. Hahaha. Xiao Bei. Naku, Diyos ko. Muchen, ikaw. Takbuhan. Kayong mga asong taga-Chuklan. Hindi ako papayag na kayo ang mananaig. Huwag niyong hipuin ang apo kong babae. Purong dugo, tunay na dragon. Akala ko walang katalo kahit Xiao Tian sa mundo. Ngunit may matataas pala sa Weng clan. Tara na. Buti mabilis akong humingi ng tawad. Et ikabubuhol ka. Ano yung ano? Ipinagmamalaki mo pa na maliit ang tingin mo sa iba. Mag-isip ka ng mabuti at magbago. Brother-in-law, hintayin mo ako. Gusto ko ring iligtas si Et at si Xiao Qian. Anong ginagawa mo? Ano to? Nasaktan ba siya ng spiritual power ko? Kuya Chu, may mali dito. Marunong siya ng martial arts. Utang ina. Walang kwenta. Munting supling ni Muchen. Hindi kita iaalagaan. Sino ang tumama sa akin? Kuya Chu, hindi ako. Hindi ako. Oh, Hindi ko binibigyang pansin ang buhay at kamatayan. Palagi akong sumasalungat sa ama ko. Ang buhay ko ay akin, hindi sa langit. Gustong-gusto kong maging isang demon immortal. Yemie, anong demonyo ka? tingin ka pa? Kukunin ko na kayo. Sobra na yung pang-aapi. Huwag kang sumobra. Ako ang marangal na anak ng Chuklan. Isang tanyag na pamilya at sekta. Isang kilalang pamilya ng martial arts. Naapi kami ng isang batagaya mo. Pinag-aapi kami ng diretso. Wala ba akong dangal? Bleh! Ikaw. Kung may tapang ka, lumabas at one-on-one tayo. Batang ulupong, huwag kang magreklamo kapag inaapi kita. Ito ay inaalagaan ng Chuklan. Anak ng Dog God, espesyal na inilipat para protektahan ang Chuklan. Tumawag ka na agad sa nanay mo. Papasok ninyo siya rito, samahan niya ako. Meron din akong isa. Huwag kang magyabang. Bakit ka kahawig ng tatay mo? Bata ka pa, pero marunong ng magyabang. Hahaha, sa wakas nakatakas na ako. Mula sa mga kuko ng mag-ama nilang iyon. Ano ito? Tingnan mo ang aking pagkakut. Yuyuyu. Muling pagsilang, ako bilang spirit pet sa lungsod. Hindi. Kukunin mo lang itong hangal na aso. Akala mo matatakot ako. Gawye, umaasa kami sa inyo. Siya nga, pinagmamalupitan ang aming Chuklan. Ang palaka ay pinahiya ng aso. Saktong wala akong ibang mapagalitan. Tang aso. Huwag tumakbo. Hey, Gawye. Huwag mo akong iwan. Iligtas mo ako. Kumusta? Comfortable ka ba? Kagalang-galang. Kumusta? Kontento ka na ba? Munting prinsesa. Ok lang ba? O seg. Chu Tianran, buksan ang pinto. Nandito na ako, pakawalan ninyo ang anak ko. Baksan ninyo. Ay naku, sino yan? Ay, tita. Ay, nandito ka pala. Halika, pumasok ka. Dalhin mo ako kay Chu Tianran. Dali, dali.
Chu Tianran. Anong ginagawa mo diyan? Ano ang ginawa mo sa anak kong babae? Inapi mo ba siya? Ako ba ang nangaapi sa kanya? Tingnan mo kung paano siya tinatrato. Kumakain pa siya na mas maganda kaysa nung bata pa ako. Xiao Tian. Mama! Mama! Eh, Xiao Tian. Ayos ka lang ba? May nasaktan ba? Hayaan mo, tingnan ni mama. tingnan mo ang aso namin. Pinabuli siya ng anak mo. Bumaba ang kanyang kultivasyon at nagabasag ang kanyang puso. Chu Tianran. Dumating ako para sabihin sa iyo ng isang bagay. Ako si Wengling. Hindi ako susuko sa inyo ng Chu clan. Ako. Huwag ka nang managinip. Dito na nagtatapos to. Kung patuloy kang abalahin ako, hindi na ako magpapakumbaba. Paano naman, hindi na magkapakumbaba? Atay, lumabas ka na mula sa paglalayo. Anong itsura nun? Si Chu Liang ang pinuno ng Chu clan. Kung hindi ka lalabas agad, mababastos ang buong mukha ng Chuklan dahil sa'yo. Atay, hindi naman ito kasalanan ko. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo, pati ang bantay namin. Ikaw mismo ang si Wengling. Pinuno ng Chu clan. Ako ang panganay na babae ng Weng clan, si Wengling. Pasensya na po. Ako'y kasal na at may anak na. Salamat sa inyo, Chu clan, sa pagtingin. Huwag ninyo po akong pahirapan. Mama, hayaan ninyo ako. Kaya ko naman mag-isa. Kakayanin kong patumbahin ang mga nang-api sa inyo. Ese! Huwag kang magsalita. Ang tapang naman ng maliit na babaeng walang kakot. Wengling, nakikita na kita. Dumating na ang tatay ko. Huwag ka nang lumapit. Runner. Pinuno ng Chu clan. Mag-isip ka ng mabuti. Kung sasaktan mo ako, hindi ka papatawarin ng mga tao ng Weng clan. Weng Clan. AME. Ang Weng Clan ba ay lalaban sa amin, sa Chuklan, dahil sa'yo? Kahit maglakas loob pa sila. AME. Si Weng Yuntian, luma at walang silbi. Isa lang siyang first class na mandirigma. Ako ba matatakot sa kanya? O ibig mo bang sabihin, umaasa ka sa iyong mangmang na asawa mo, na siya ang poprotekta sa'yo? Sino pa ba? Huni, Xiao Chan. Asawa. Ang apelidong Chu, kami sa Weng Clan. Hindi mahina na pwedeng apihin. Ano ba sa tingin ninyo ang Chu clan namin? Ipapaalam ko sa inyo. Nang hilingin ng anak ko. Nang tanungin niya kung maari siyang kunin ang babaeng ito. Dapat kayo na lang ang malinaw at mabilis na ibigay siya. Ganito ang Chu clan. Ganito ang estado ni Chu Liang, isang superclass na mandirigma. Tungkol naman sa posisyon Malinaw niyo. naman sa akin kung sino-sino kayo. At buong galang kong nirerespeto ang inyong kakayahan. Ngayon, ang pag-aayos na ito kay Chu Xiao. Parang pinanghinaan ako ng ulo noon. Pasensya na, pero kahit ano paman, kakanselahin ko ang kasunduan. Tungkol sa kompensasyon at kahilingan, sabihin nyo lang, ang mga tao ng Weng Clan namin. Hindi pwedeng magbigay ng. Ang ibig mong sabihin, sinira mo ang dangal ng Chu clan. Akala mo, kaya mo bang bayaran yan ng pera? Makakabawi ka ba gamit ang salapi? Ang sangay na pinamumunuan ni Weng Ji, susubukan ko ring magbayad ng kabayaran ng buong makakaya. Habang papunta si ate rito, bigla kong naisip, kung ngayon ay ako at ang anak ko, at mapunta sa panganib, gagayin kaya ng pamilya ko na iligtas kami. Ngayon ko naintindihan, ang kulit ko noon, sobrang hindi akong marunong. Ako, tama. Ano ba ang nangyari habang wala ako? Kami ni Uyao Tian ay mga Amerikano. Tama na, syempre alam mo na yan. Sabi ko nga, hindi ka naniniwala. Anak, ang kapalaran ng pamilya natin ay dahil kay Muchen. Kung naubos ang pera, pwede naman kitain ulit. Pero ikaw lang ang anak namin. Nagkamali ang tatay. Hindi na ito maulit. Ama na. Ay naku, tinatawag ka ng tatay ko. Tapos ka na ba sa pag-iyak? Apos na. Apos na. Usap tayo tungkol sa presyo. Bago tayo magsimula, sasabihin ko na agad, dereso ako. Kayong mga Weng, unang nilait ninyo ang anak ko. Apos kayo pa ang magtatanong ng kondisyon. Kung ako ang magtakda ng presyo. At kung magbubukas ka pa ng bibig ng kahit isang salita, ipapalipad ko ang buong pamilya ninyo. Basta, huwag ninyong isama ang mga tao ng Weng Clan. Hindi ako magpapaliwanag pa. Sig. Una, sinaktan ninyo ang anak ko. Kukunin ko ang isang taong kita ng Weng Clan. Pangalawa, sinaktan ninyo ang aming banal na hayop. Kukunin ko ang 5 taong kita ninyo. Inasama ninyo ang dangal ng Chu clan. Kukunin ko ang 10 taong kita ninyo. Kung ganun, manakaw na kayo kung gusto ninyo. Ang Weng clan, 16 na taon. Wala kaming kakainin, magtrabaho ng libre para sa inyo? Linger, huwag kang magalit. Hindi lang naman kasi 16 na taon ang usapan. Lolo, mag-isip ka ng paraan.
Dagdag pa rito. Ang buhay ng batang ito. Ano? Tinututok siya sa akin. Hindi ba sinabi ninyong pera lang ang kukunin, hindi tao? Bakit ngayon buhay ng asawa ko naman ang hinihingi? Wala yan sa panaginip ninyo. Weng Clan, wala kaming mawawalang kahit isa. Chuklan leader, sigurado ba kayong siya ang target ninyo? Ano pa nga ba? Ah, sige, walang problema. Walang problema. Ayos na. Lolo, tatay, mag-isip naman kayo ng paraan. Pag-usapang pera, ay naku, medyo kinakabahan talaga ako. MM. Pero pagdating kay Muchen, uy lolo, biglang gumaan ang kakiramdam ko. Anong ibig sabihin nun? Bakit ganun ang pakiramdam ko? Parang alam nyo na ang nangyayari. Ako lang ba ang hindi nakakaalam? Wala naman. Mama, huwag kang mag-alala. Mas malakas pa si Papa kaysa sa akin. Grabe talaga. May posibilidad ba na? Hindi namin alam kung gaano kalakas si Xiao Qian? Ako mismo, hindi ko rin alam. Ikaw nga eh. Ikaw talaga ang mahilig. Magpabatid ng pangit na bagay muna, no? Walang kwentang manugang na nandito sa bahay ka. Ikaw, nagdodonate ng bahay sa pamilya namin. Wala kaming reklamo. Pero ang asong pamilya mo, may reklamo na. Ikaw. Sinasabi ko na ang pangit na totoo muna. Ano man ang gusto mo, ihahain ko. Ipapakita ko sa'yo, kahit ang buhay ko. Pero sigurado akong hindi mo ito makukuha. Kung abot ka man, sisisiren kita. So ang ibig mong sabihin, ipapakita mo lang sa amin, tapos ayos na yon. Aba, bakit ka naman nakaabang ng ganyan? Binitawan niya ba akong mura? Tatay. Siya nga yung anak ni Muchen, na pinabagsak ako ng ganito. Grabe, ang lakas ng loob niya. Pakilaman mo ako naman. Nangyismit ka pa. Nabuso ba kita? Hindi. Sinong nagsabi? Sinong bastos na yan, lumabas ka? Sarili mong gawan kasama sa Husky. Hindi naman kita inaapi. Pareho lang naman yan. Pa. Ipagtanggol mo ako. Ayos na, tignan mo ang lito mong mukha. Ako na si tatay mo, super grade martial artist na ako. Kung may hawak akong divine weapon, hindi lang malalampasan ng sinuman. Kahit dumating pa ang Immortal Venerable o Demon Lord, kayang-kaya ko pa rin silang harapin. Magdakalakas loob ka naman. Walang kwentang live-in husband. Iniisip mo pa bang kaya mong ilabas? At ako si Chuliang, hindi ba kaya magbigay? Huwag kayong maniwala sa yabang niya. Kung hindi lang sa pag-asa sa pensyon, buhay-buhay pa siya sa tulong ng pamilya. Anong ilalabas mo? Umuwi ka na, pakilabas sa matandang yan sa inyo, para makausap namin siya. Kung hindi lang dahil sa temtem na pag-amin na Elder Weng, at insist niya sa kabayaran, para maibsan ang pagkakasalang nararamdaman niya, hindi ko pa yan titingnan. Ano pang ilalabas mo? Duwag ka. Kung may alam ka talaga, hindi sana ang asawa mo sasama sa akin. Ano nung sabi mo? Ito. Tulong. Guni-guni. Lahat ito guni-guni lang. Ang aso, nagsalita. Paano nagsasalita ang aso? Naghahanap lang ako ng lugar para ilabas ang buong lakas ko. Talaga ba, Chuliang? Subukan mo ako. King Long. Dij, Yui, Ginoong Muchen, iwan ninyo sa amin. Ngayon pa ba magporma ka? Sir, huwag kayong magalit. Hindi namin kayang tiisin yan. Xiao Qian. Bilisan mo, kausapin mo ang tatay mo. Huwag mong painitin ang tatay mo. Tatay, kalma ka. Magagamit ang card na ito para tawagin ang buong kayamanan ng lahat ng cultivators. Lahat mapupunta kay Ginoong Muchen. Chuliang, akuin mo ba yan? Magagamit ang card na ito para tawagin ang buong kayamanan ng lahat ng demon cultivators. Ganon din, mapupunta kay Ginoong Muchen. Kunin mo at subukan mo. Impossible. paano nga ba magiging si Muchen? Isang taong iginagalang ng parehong mga cultivators at mga demon. Paano na tayo? Panginoong Xianzun, hindi po ba kayo makikialam sa gawain ng ibang pamilya? Kung hindi ako dumating, halos mapatay ng mga gulo sa pamilya mo ang lahat. Xianzun, kayo po. Ako si Chuliang. Inagyaman ko ang Chuklan na naging pinakamalaking pamilya. Naabot ko ang tuktok ng Martial Emperor para lamang makapasok sa Immortal Gate sa pinakamataas na antas. Ngayon ay natamo ko na ang pinakamataas na yugto. Hindi kayo pumalakpak sa akin o tinanggap ako sa Immortal Gate. Bagkus ay nagtatanggol pa kayo sa basurang yon. Labis ang pagmamayabang. Kung magtitingin muli kay Lord Muchen, bubulag ko ang mga mata mo. Lady DJ ng demonyong kultibasyon. Isa kang mahalagang figura ng ating henerasyon na nagpalit ng kasaysayan ng halos 100 taon. Isang tunay na walang awang mandirigma. Gusto mo ba ring tumulong sa kanya? Amy, noong una, hinangaan ko rin ang lakas mo at gustong sumunod sa iyong paaran. Ngayon ay nasa tuktok na ako ng martial arts. Saan ba ako mas malupit kaysa sa kanya? Bakit kayo lahat palaging nasa kabilang panig? Kulang sa karangalan at tapang. Tinatakwil kang Immortal Gate. Gusto mong pumasok sa demonyong kultibasyon. Pero takot ka sa kamatayan. Wala kang tapang na mamatay para sa iba. Wala ka ring determinasyon na mamatay para umanga. Isa ka lang maliit na taong inuusig ang mahihina. Ano bang silbi mo sa akin? Nakahanda na ang pera at buhay sa harap ninyo.
Sabi ko sa inyo, hindi ninyo ito makukuha. Talagang hindi ninyo ito makukuha. Isang paalala lang. Mag-ingat kayo sa gagawin ninyo. Ang pag-ensayo, hindi ganoon kasimple. Magsisimula sa iyo. Nang sinabi mong ipapakasal ko ang babae ko. Sa anak mo. Nakatakda na hindi ka makakahabol sa akin. Tatay, aminin na natin ang pagkakamali. Talo tayo. Nakapasakit tayo ng taong hindi dapat pagkaguluhin. Ay naku, kung buhay pa ang bundo, di tayo maubusan ng pangkabuhayan. Pa. Kinglong Ginoo, Yui. Mali ako. Ano pa bang hingit ninyo ng paumanhin? Muchen. Mali ako. Hindi ko dapat sinunog ang karapatan ng iba. Hindi ko dapat minahal ang asawa mo. Naligaw ang aking mata, hindi ko nakita ang totoong halaga. Mali ako. Mali ako, Muchen. Mali ako. Chutianran. Alam ko nang malinaw. Sa hinaharap, gusto kong mamuhay ng payak. Makakakilala ka pa ng maraming. Nga batang mayayaman tulad mo. Kayo kasi, inaabuso ang kapangyarihan. At sanay nang manakit sa iba. Wala akong masabi sa inyo. Hindi ko kailangan ang pagyayapak mo. Isang paalala lang, ayusin mo ugali mo. Sig. Mas marami kayo ngayon. Tinatanggap ko ang pagkatalo ko. Sana ay mag-focus ka sa pagsasanay mo. Lord Muchen, hindi tapat ang loob nito. Iiwan mo ba siya talaga? Kitang-kita naman, hindi pa rin sumusuko. Lord Muchen, kailangang wakasan ng masama. Aalisin ko na siya para sa inyo. Lord Muchen, patayin na siya. Mali ako, Lord Muchen. Pasensya na, patawarin niyo po ako. Sorry po, mali ako. Huwag niyo po akong patayin. Xiao Chan. Ang tao kasi, hindi laging nagbabago. Kaya nga, bawat desisyon ay parang sugal. Hindi rin sigurado ni Daddy. Kapag pinatawad ang isang masama, sigurado bang magbabago sila? Kaya naman, Kinglong at Yuyi. Dalhin ninyo ang Chuklan sa Discipline Bureau. Hayaan nating paghusgahan sila ng batas. Sugo mo, Muchen na Ginoo. Akala ko seryoso ka na magpakatino. Siyempre, magiging isang ordinaryong sumusunod sa batas na tao. Naalala mo ba, Xiao Tian? Nalala ko na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit hindi ka na magiging pinuno ng clan? Naku, bayaw, huwag mo na akong tuksuhin. Kung ate ang pinuno, alagaan niya pa rin tayo. Pareho lang kung sino ang maupo. Tara, balik na tayo bahay, ate. Magdiwang tayo ng bagong pamilya natin. Sig. Tata, pauwi na. Uwi na. Halika, pauwi na tayo. Tagay. Halika. Yung mahilig uminom, inom ng marami. Yung hindi masyadong umiinom, bahala na, hala, inom. Ano, ininom na? Sige, alis na muna kami. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, ingat kayo. Huni. Kumagat ka nga. Huwag ka magbiruan. Ay naku, matutulog na ako. Palam. Ang bait mo naman. Husband. Husband. Tulog na ang misis at mga anak. Mister, Mister, may nangyari, may nangyari. Huwag. Huwag magmamadali, dahan-dahan sabihin. Ako. kakatanggap ko lang ng tawag mula sa iba't ibang sanga. Tumakas ang Chuklan. At naganti pa sila, dinukot nila ang family leader. Kasama si Weng Jai at ang ama ng Miss. Anong gagawin natin? Larga. Grab. Akala ko, ilang pagsagot ng ulo lang. Magpapakumbaba lang tayo at humingi ng tawad. Lalabas tayong buo. Grabe, mga gago. Hindi sumusunod sa mga inaasahan. Kasi nandyan, lahat tayo nadamay. Muchen. Kahit anong paraan pa ang gawin mo, patayin kita. Halika, halika. Akawalan mo siya. Akawalan mo. Lolo, Tatay, ikaw. Kinakanya ba kahapon sobrang mayabang kayo? Chutian Ran, ubod ka ng dinagpasalamat. At ako pa namang bayaw. Akala ko papayagan pa namin kayong makatakas. Kaya kami pang ipinasok ninyo sa bilangguan. Anong klaseng daan? Yun na tinatawag ninyong nagpapabaya. Yung pera natin. Wala na lahat. Hindi mo ba narinig yung bayop mong bayaw mo? Lahat yun puro sugal lang, pero natalo siya. Maling-mali siya sa pagtantya ng aming determinasyon. Sasabihin kong kakampi ako sa inyo. Apa, save me.
Lolo. Nagsisisi na ba kayo? Galit ba kayo kay Muchen? Kung inayos niya ako kahapon, hindi kayo magdaranas ngayon ng sakit na ito. Umalis kayo at sabihin sa akin. Si Muchen ay isang walang kwentang bayo. Sabihin nyo, baka pag-isipan ko na palayain kayo. Si Muchen ang nagpadala sa inyo sa paghuhukom. Tama ang ginawa niya. Dapat lang talagang pagdamutan kayo ng laha. Tara na. Xiao Ji. Naghahanap ka ng kamatayan, ah? Xiao Ji. Chu Tianran. Gago kang hayop. Kung may kaya ka, lumapit ka sa akin. Siyempre lalaban ako sa'yo. Tio. Weng Shuen. Tapos ka na, ulol. Paano ka naman nanghingi sa akin noon? Hindi pumayag ang anak mong babae na sumama sa akin. Hindi mo ba siya sinanay ng maayos? Dinala mo ba siya rito sa akin? Chu Xiao. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan ang anak ko. Tito. Ituon ninyo lahat sa akin na lang. Okay. Wala silang kinalaman dito. Mamatay ka lang. Masyadong mura yon para sa'yo. Sa totoo lang, dahil sa inyo to. Mga dalawang matandang iyan. Alam nilang gusto ng Chuklan. Kaya pahimik nila itong dinala rito. Tapos pinilit pa kaming mag-agaw. Chu Clan Leader. Pakiusap. Palampasin mo ang tatay ko at si Weng Ji. Pakiusap na. Tumahimik ka. Magkaroon ka naman ng kaunting dangal, ha? Tatay. Ikaw pa rin ang may dangal. Matanda. Anak, disiplinahin mo sila para sa akin. Sige nga. Weng Ji. Sinabi niyang walang kwenta at inutil si Muchen. Kung hindi, pipitin ko siya hanggang mamatay. Ay nako, hindi ka magsasalita, di ba? Kung ganyan, papatayin ko talaga siya. Kaya mo bang pigilan ako? Gagayin mo ba? Ano pa hinihintay ninyo? Harangin ninyo siya. Kayo, mga tauhan ng Chuklan. Sobrang kapal ng mukha ninyo. Kayo dalawang gago. Pumasok pa kayo pero di pa rin kontento. Buhay na daan hindi ninyo pinili, hanap ninyong kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Alam ko kung maibabalik pa kayo sa loob. O mahuhulog sa mga kamay ninyo. Patay na palaga ang landas na yon. Mas mabuti pang magdala ako ng kasama kong malulunod. Chu Tianran, bago ka kumilos. Kayang tadtarin ka ng 10-10 ng pwesto ko. AMEA, King Long. Alam kong kaya mong patayin ako. Pero isa akong super gade na mandirigma. Ngunit pinapangako ko, walang makakaligtas sa kanya. Huwag kang magmayabang. Kung idadagdag pa ako. Hindi ko alam ang mangyayari. Alam ko lang na siya ay kamag-anak ni Muchen. Wala akong pakialam. Tinatayaan mo ba ang bilis ko? Tingnan natin, sino ang mas mabilis, ikaw na magligtas o ako ang magpapatigil? Ikaw. Anong ikaw? Kung takot ka, layo na kayo. Kahit umatras kami, makakatakas ka ba kay Muchen? Saan ka magtatago? Magtatago. Ganyang murang chismis na paraan. Hindi ito umaakit kay Muchen. Hindi mo alam na dahil may hostage ka. Maayos mo na ang lahat kay Muchen? Ako ang naghirap magigil at magtali sa kanila, para lang maghintay sa kanya. Ay nako, naghihintay pa nga si Muchen sa'yo. Tatay. Akala mo ba hindi ako aakyatin? Narinig kong hinahanap mo ako. Muchen, tinangay mo na lahat ng wala na sa akin. Siyempre hahanapin din kita. Hindi mo ba sinabi na hindi ko matatanggal ang mga gamit mo, na hindi ko matatanggal ang anuman sayo? Ngayon, ipapakita ko sayo, kung kaya kong kunin ang kapangyarihan mo, ang pera mo at pati ang buhay mo. Ama. Lolo. Wala ka namang cultivation. Bakit ka na parito? Bakit ka pa nagpunta kung wala kang pinuntahan? May dala ka pang bata. Bayaw. Kulungan mo muna ang ate at ang bata na lumayo. Delikado ito. Muchen, paano mo nagawa na dalhin sila, ina at anak, dito? Hindi niyo ba kilala ang pagkatao ni Weng Ling? Grabe naman, mahiya naman kayo. Hindi ko talaga sinabing dadalhin ko silang dalawa. Nako, ako ang nagsabi kay Muchen. Ako ang mula sa Shudao Mountain. Kaya niya ako dinala. Ikaw ba, naisip mo na kayo ang kinapon? Ako nag-isa sa bahay, ano naman ang gagawin ko? Kakayanin ko ba na umupo lang? Gret Lolo. Sagya na, bitawan mo na siya. Wala nang saysay ang pagdukot pa. Hindi ako nagbibiro. Ang literal na ibig sabihin ng Chulayang. Walang kahit anong kahulugan. Huwag mo yan sa akin. Nasa hawak ko siya ngayon. May 100 paraan akong papatayin siya. Mas mabuti kung manahimik ka at sumunod. Pakinggan mo ang hinihingi ko. Muchen, alam kong may koneksyon ka. Pero sigurado ka ba talaga? Tinanong ko na si Lolo. Kasama na si King Long. Wala pang nakakakita na talaga kang lumaban ng seryoso. Ay naku, asawa, huwag kang mag-alala. Hindi pa nila nakikita na lumabas ang lakas ko. Kasi kung ipagpapatuloy ko ang pagpapanggap, magiging nakakahiya. Kaya ayos lang, asikasuhin ko ito. Unahin mo munang pakinggan ako. Una, kailangan kina King Long at DG. Ipakita sa akin ang patunay ng kanilang kawalan ng sala. Ibalik ninyo sa akin ang tunay na Chuklan. Gising ka na ba? Tumahimik ka na. Ikaw.
Hayaan mong magsalita siya. Pangalawa, gawing hindi na magamit ang kanyang mga kamay at paa. Ay naku, gagawin kong tuluyan kang walang kwenta. Bibigyan kita ng 3 bilang lang. Bilang ka na. Kung hindi, si anak kong si Kuya Tian na ang bibilang para sa'yo. Isa. Bastos ba talaga ang mga tulad mo, ayaw gumalaw? Kailan ka pa naman? Muchen, nandyan ka pero wala ka. Karapat dapat ka ba? Tatay, Ayos ka lang ba? Muchen. Mukhang hindi pa rin ako sanay. Kailangan ko pa ring. Isipin ka na mas malakas kaysa sa tunay. Nanay, hindi mo ba papalitan si tatay? Grabe ka, anak. Kahit gaano ka pa kahusay, kayang sabre ng nanay kita. Wife, sinabi ko ba sa'yo na nagbibiro lang ako? Wala talaga akong pagkakataong pumatalo. tatay. Tatay, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang tatay ko. Hayop, Bitawan mo ang tatay ko. hayop. Nanay, lolo, Anong nangyari? mag-ingat na lang kayong lahat. tatay. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, tatay. Chuliang, nabaliw ka ba? Iyan ang anak mo. Hindi ba ibig mo? Chuliang, ito na ba ang iyong huling galaw? Tigilan mo yan. Kung hindi, hindi ko kayo palampasin. Ako ang isang super ranggo. Ako ang pinakamalakas. King Long. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Ibigay ang patunay na walang sala. Gawing walang kakayahan si Muchen. Kung hindi, sinisiguro kong walang makakaalis rito. Hindi kita pababayaan. Huwag gumalaw, Tio Kinglong, Ditsi, wala na tayong oras. Tatay, ayokong makita to. Kuya Tian, hanapin mo si mama. Ang natitirang pondo. Iubos ng tatay to. Tayong mga masasama. Iubos ng tatay to. Dali na, umalis ka. Sambahin, ang mga tao talagang tuso. Hindi ko na matiis ang panonood nito. Ipakikilala ko sa inyo. Tuntayan Chanchu. Hindi ito oras para magbiro. Hindi na ninyo kailangang kumilos. Dahil si Chutianran wala nang pag-asa mula pa. Anak, Tatay. sumama ka sa tatay. Mangibabaw sa lahat. Okay ba? Hindi. Tatay. Tama. Gusto kong sambahin ng lahat. Kailangan kong patayin kayong lahat. Ako ang maghahari sa mundo. Grebe, ako ang pinakamalupit. Ipapahamak kita. Pwede ka bang magpakamatay? Muchen, walang saysay kausapin ang ganitong basura. Titiyakin kong patayin ko siya. Anong nangyayari? Mas madalas na nagkakaisa ang mga cultivators at demon lords. King Long, attack! Wala nang oras. Anak. Ang lakas mo talaga. Ang ganda ng espadang iyan. Panahon mo na. Lumipat ka ng lugar. Mas mabuting sumunod ka. Hindi siya nagbibiro sa'yo. Bakit ka makikipag-usap sa patay? Impossible. Ako ay isang super gede na mandirigma. Paano ka magkakaya? Sa katawan at sa lakas, nalampasan mo ako. Kung hindi dahil bata pa siya. Papatayin na kita, karapat dapat lang. Ang tinatanong ko ay, paano ka naman pwedeng malampasan ako? Rason. Dahil. Karapat dapat. Lang. Bakit? Malinaw na, sinabi ko na. Sinabi ko na talaga. Ay naku, tanga. Ibigay mo lahat ng lakas mo sa akin. Utang ina, hayop ka. Nakikita mo na ba kung gaano ako kagaling ngayon? Ito ang aking alon ng puwersa. Tanga ka. Sulong. Ayaw mong madumihan ang mga kamay mo. Ako, ayaw ko ring madumihan ang bibig ko. Sulong. Puh, napakadumi naman nito. Mahal. Tapos na lahat. Mrs. Naaliw ba ang pamangkin natin? Masaya siya, mahal.
Magkaanak tayo ng kapatid na lalaki para kay Xiao Tian? Medyo madaliin ba to kamakailan? Mahal, sa ibang araw na lang. May kapatid na akong lalaki.